kayamanan ko. Sa Kanya mayroong kabuluhan. Sa Kanya may pag-asa, nabibilang na tunay. Sa Kanya may kalikasan mo, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Nabibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Salamat po, Brother Ronel. Sa Kanya ay may pag-asa. Wait po natin ang ating visual. Ngayon po ay ihahayag ko rin sa inyo ang isa sa, probably, ito po yung pinaka-importanting topic. So, inireserve po natin yung pinaka-importante sa huli. Para po medyo atin pong mapagnilay-nilayan pa ang atin pong ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, ipapakilala ko lang po sa inyo ng konti ang aking pong ministeryo, ang aking pong personal ministry. Yan po ay nakabase sa 1 Pedro 3:15. Okay, ano sinabi dito? Sa English po, but sanctify the Lord God in your heart and be ready always to give an answer to every man that asketh the reason of the hope that is in you with meekness and fear. Sabi dito, kundi ninyong arining banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot. My dear church, handa po ba kayong sumagot kung may magtatanong sa inyo ng inyong pag-asa? Sa bawat tao, hindi po sa mga piling tao lang, sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Katwiran tungkol sa pag-asa, ang English po dyan ay reason of the hope. Kung meron po kayong internet later, i-check nyo po yung www.reasonofthehope.org. Yan po yung sinet up kong website. At mayroon din po kaming Facebook. Okay, Reason of the Hope. Hanapin nyo lang yung Reason of the Hope. Ito po, at saka may email din ako, reasonofthehopeministry@gmail.com. Ito po yung unang aklat na aking naisulat noong 2019. So, ngayon po yung aklat na yan ay nakarating na sa iba't ibang kontinente. At ako po ay nagpapasalamat dahil sa akin pong munting hindi po kakayahan ko yan. Sa Panginoon lahat yan. Wala po akong inaaring anything na may pagmamalaki ko sa inyo. Lahat pong iyan ay para sa Panginoon at Panginoon lamang ang may gawa niyan. So meron po akong copy niyan dito. Gusto ko pong ang isa pong unang copy ay naibigay ko kay Dr. Jenny dahil po siya dinalaw ko ng isang araw. Pero gusto ko pong ibigay itong copy na to sa church, lalo na po sa AY. So ibibigay ko po ito sa inyo mamaya. Yan po yung first edition. Ito na po yung second edition. Wala po akong second edition dito, pero sa Australia po ito ay available na. Pero kung may Amazon kayo at available ang online sa inyo, available na rin po yan. 10 issues a Christian must face today. So ayan po isang devotional book. Yung pangalawa ko pong aklat ay Defending My Faith. Bakit defending my faith? Kasi nga nakabase yan sa 1 Peter 3:15. Alam nyo ba ang pag-asa ninyo? Alam nyo ba kung paano i-depend ang inyong pananampalataya? Bakit kayo ma-attend ng Sabado? Bakit kailangan magpabautismo? Bakit kailangan gawin mo to at gawin mo yan? Alam nyo po ba ang dahilan?
Yan po lahat ay nasa Biblia. Kaya po, ang mga sumasampalataya po kay Jesus, patuloy po ang ating pag-aaral. Kagaya nga po ng paulit-ulit ko sinasabi, ako po hindi po natatapos ang ating pag-aaral, mga kaibigan at mga kapatid ko. Hindi po ako pastor. Ako po ay engineer. Pero ang una ko pong trabaho ay maging disipulo ni Jesus. Yun pong ginagamit kong profesyon ay para lang sa pagsuporta ng ministry na to. Yun po ang binigay sa akin ng Panginoon na burden. At ayun po hindi burden para sa akin kasi po yun yung kagalakan na aking ginagawa. Dahil po, makita ko lang po ang inyong pong mga mukha ay maiiyak na po ako dahil po sa saya at sa galak. Dahil alam ko po na may isa na namang kaluluwa na maliligtas dahil sa salita ng Diyos. Yun po ay sapat na. Yun po ay sapat na para magpatuloy po kami. Nung isang taon po, sinimula namin sa Laguna ang ganitong klase ng pagpupulong. Nagkataon naman po na pandemic, so hindi po ako nakapunta. Pero meron po tayong mga nabautismohan na 14 na nakatao. Ngayon po, dahil po sa Laguna ako lumaki, inuna ko po doon. Pero dito po ako pinanganak, kaya ito po ang pangalawang importante na lugar na napuntahan po namin. Sa isang taon po, pinag-iisipan po namin ang Davao. At marami pa pong ilang lugar. May Sri Lanka pa kami pinag-iisipan din na napuntahan. So, doon po sa Sri Lanka ay nagpadala na po kami ng maraming mga damit at mga aklat upang ipamagay doon. So, patuloy lang po ang ating gawain, mga kapatid. Once na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ang iyong buhay pananampalataya ay hindi lamang nakabatay sa inyong pag-attend sa church every Sabbath. Okay po, malinaw po yan. Dahil ikaw ay uma-attend sa iglesia ng Sabado, tapos na ang aking gawain. Hindi po. Alam niyo po kung bakit nag-attend, nag-meet ang mga members ng unang panahon ni Kristo, para po i-share nila ang kanilang experience sa kanilang witnessing. Yun po ang dahilan kung bakit may Sabbath service. Hindi po yun para magkaroon ng kantahan at sermon lamang. Opo, party po yun. Pero yun po ay ginagawa nilang part upang pag-aralan muli nila ang kanilang ang Biblia at i-share nila ang kanilang experience sa witnessing sa nakaraang linggo. Kung wala po akong ginawa ng linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, busy lamang ako sa aking trabaho. Hindi pa lang ako nag-share ng isang verse sa aking kaibigan. Hindi ko man lang dinalaw ang aking kapatid. Mga kapatid ko, sinabi sa tala, marami magsasabi ng Panginoon, Panginoon, pero hindi sila nakikilala ni Jesus sa kanyang pagdating. Dahil ano po? Dahil ang ating naging focus lamang ay ang pag-attend sa simbahan every Sabbath. Ang Sabbath po ay isang parte lamang ng experience natin bilang isang Kristiyano. Isang parte po lamang yan. At ang makakapasok sa langit na bayan ay ginawa lahat ng bagay upang makapag-witness sa ibang tao. Tandaan po natin, hindi po tayo maliligtas sa ating mga gawa. Okay? Lahat po ng ating mabubuting gawa na sa tingin natin, ay mabuti naman akong tao. Lahat po yan ay sabi sa Isaiah ay maruming basahan sa Panginoon. Maruming basahan. Ang makakapagligtas lamang sa inyo at sa akin ay ang pananampalataya at ang pag-ibig natin kay Jesus na napako sa krus para sa inyo at sa ating mga kasalanan. Yan lamang po ang makakapagligtas sa atin. Ang pangatlo pong aklat na aking inihanda ay kinumpile ko po yung isang Bible study guide. Napansin ko po that time na ang mga Bible study guide ng ating simbahan ay yun po yung mga paisa-isang binibigay po natin, di po ba? Ang ginawa ko po ay workbook style. So kinampile ko po lahat para pagkatapos po makatapos ang kanilang lesson, 34 lessons yan, so madali nilang reviewin yung kanilang mga pinag-aralan at madali din pong gawin pong reference kung kayo ay mag-share sa ibang tao. Kaya Brother Ronald, ibigay ko po yung isang copy sa inyo po. Ito po yung mga bagay na ginagawa natin hanggat sa kaya nating gawin. Sabihin nyo, wala naman akong talento magsulat. O wala naman akong talentong magsalita. Mga kapatid ko, itry nyo po ang Panginoon. Kaya ko pong sabihin yan 20, 30 years ago.
Madali ko pong sabihin, mahihiyain ako, hindi ako nakakapagsalita, hindi ako kumakanta, wala akong talent na binigay. Alam niyo, kung naalala niyo ang parabola, ang talinhaga ng ating Panginoong Jesus, lahat tayo ay binigyan ng talento. Pag minsan, 1 talento, pag minsan 5, pag minsan 10. Okay, depende yan sa kung paano mo gagamitin ang talento na ibinigay sa inyo. Alam niyo ba ang pagngiti niyo sa isang stranger, sa isang stranger na dumating ngayon sa simbahan na to, ay isa pong napakalaking talento. Ang inyong pang welcoming sa mga tao na iba sa inyo, na hindi po kasama sa iglesia, yun po isang napakalaking talento na ibinigay sa inyo ng Panginoon. So ito po yung ministry na akin pong pinagpapatuloy at ako po'y nagpupuri sa Panginoong Diyos na nagkaroon po ako ng chance na ma-reach po ang ating area dito sa ministeryo nito. Pupunta na po tayo sa ating topic. Ang paghuhukom at ang paghahanda. Napakabigat po, paghuhukom. Pag sinabi natin hukom, parang ay may darating yata na ending. Parang pag sinabi, ayaw natin pumunta sa isang hukuman, ibig sabihin merong may kasalanan, may isang judge, at may mga nag-aakusa. So titingnan po natin yung mga details kung ano ba yung paghuhukom at anong gagawin natin bawat isa para mahanda. Mga kapatid, mga minamahal, sabi sa Mateo 24:7, ang mga lindol ay hindi matitigil. At yan po ba yung nakikita nyo sa ating pong panahon ngayon? Hindi po yan titigil. At sabi nga, like ko po naririnig, hindi pa natin nararanasan ng the big one. Diba? Pag gumalaw na yung Marikina Fault, sigurado po na hindi lang 100,000 ang nasasawi. Diyan po, lalo na sa part ng Manila. Gano'n po karami ang tao sa Maynila ngayon? 20-25 million na yata ang tao ngayon dyan. Nung nagtatrabaho po ako dyan ng mga year 2000, mga nasa 15-17 million na mga tao. That's mid-2000. Kung po ngayon, 2022 na. So malamang napakadami pa pong milyong tao ang nadagdag dyan. Earthquakes in diverse places. Magkakaroon ng pestilence. Ano bang peste ang dumating sa atin nung nakaraang 2 taon? COVID-19. At sa tingin niyo po ba matatapos yung COVID-19? May bago at bago pong darating. So, hindi po yan matatapos ng ganyan lamang. Matthew 24:6, wars and rumors of wars, mga digmaan. Ano pong digmaan na nangyayari ngayon nga? Russia, Ukraine. Ilang libo na namamatay doon. Mga sundalo, mga sibilyan. Mayroong threat ang China at Taiwan. Magkakaroon ulit ng giyera sa Middle East, gawa ng Iran, Palestinian, Israel, at makakasama ang United States. Lagi pong may giyera at mayroong chismis o rumors of war. Hindi po mawawala yan. At lalo pa pong paigting ng paigting ang mga darating ng mga events. At magkakaroon po ng economic collapse. Pag nagkaroon po ng economic collapse, ano pong narinig nyo? Inflation. Bakit napakataas ng presyo ng gasolina ngayon? Na hindi na natin ma-afford halos. Kahit po sa mga mayayamang bansa, nagre-reklamo na po sila. Kahit sila. Kaya nga iniisip ko po, kung sila nagre-reklamo, paano pa tayo dito? Lagi kong natatanong sa sarili ko, paano yung mga kababayan natin na napakahirap kumita tapos tataas pa lahat ng mga bilihin? At yan po lang ay sinasabi ng Panginoon, beginning of sorrows. Nagsisimula pa lamang. Kaya po, napakahalaga po sa atin ang paghahanda. Mayroon po tayong pinaghahandaan mga kapatid at mga kaibigan ko. Amos 8:11-12. Ito yung nabanggit ko sa inyo kagabi, I think. Sabi dito, narito ang mga araw ay dumadating, sabi ng Panginoon Diyos, na ako'y magpapasabit ng kagutom sa lupain. Magugutom pala tayo. Ba't anong klase pagutom ba ito? Hindi sa kagutom sa tinapay o katohuan man sa tubig, kundi sa pagkarinig ng salita ng Panginoon. Darating ang araw at maaaring yan ay sa generation natin na ang mga pinto ng church na yan ay hindi na mabubuksan.
wala nang ganitong service, wala nang ganitong kalayaan upang sumimba. At lahat kayo at ako ay maaaring nasa iba't ibang lugar pero nagsishare pa rin ng pananampalataya ni Jesus. Darating po ang mga bagay na yan at yan po ay napakalapit at napakalapit na po. Marami pa po tayong pag-aaral na pwedeng gawin at kayo po aking mga mahal na kamag-anak sa tabi. Andito po ang church, sina Brother Ronel at lahat po sina Brother Garbida at lahat po ng mga nandito. Masaya po sila at magagalak po sila pag-aaral pa tungkol sa mga bagay na yan upang malaman po ninyo. Amos 2:8-12. At sila yung nagsisilaboy sa dagat at dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila yung magsisitakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi, wala na. Wala na yung Bible. Mahal na mahal ko pa naman ang Bible. Wala na. Kaya anong ginagawa natin ngayon habang mayroon pa tayong pagkakataon? I-stop nyo na po dito. Magsaulo kayo ng maraming verses na kaya ninyo upang pagdating ng panahon na yan, handa nyo, mahuhugot nyo yan sa inyong memorya. Malalaman nyo na, pinangako ng Panginoong Jesus, darating muli siya. Sabi niya sa John 14:1-3, may inihahanda siyang mansyon para sa akin. Panghahawakan ko ang pangako yan. Yan po mga kapatid ko, kung bakit available pa ang Bible sa atin. Habang nandyan pa yan at kami po ay malugod na i-share sa inyo ang mga Biblia po na inyo pong pinaghirapan din sa loob ng 2 linggo. Mamaya lamang po. Kaya nga sabi sa Amos 8:11, kagutom sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Kagutom. Ngayon hindi pa tayo kagutom. Marami pa tayong chance. May pagkain pa tayo. Kasi ang pagkain, ang Word of God is like bread of life. Okay? Kaya nga kinakain natin. Ibig sabihin, ating pong isinasa kapuso at isinasa kabuhayan. Iniintindi. Matthew 24:13, He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ang sabi dito, sino mang magtitiis hanggang sa wakas. Wakas. Hindi yung nagtitiis lang ako pag ganitong araw, o nagtitiis lang ako pag gusto kong magtiis. Pero actually po, kung titingnan niyo po, ang pagsisilbi sa Panginoon ay hindi pagtitiis. Hindi po talaga, hindi kayo nagtitiis. Alam mo, titiisin mo ang pag-uusig. Yan po ang inyong titiisin. Kasi dahil nagtatapat kayo sa Panginoon Diyos, dahil i-share niyo ang Word of God sa ibang tao, magagalit po sa inyong tao. Expect niyo na po yan. Dahil ano ka ba? Ba't ka sumasama sa mga ganyan? Ba't ka nagbabasa ng Biblia? Magkakaroon po ng maraming mga ganong experience sa inyong buhay. Lalo na kapag sinishare niyo ang Panginoon. Pero huwag kayong mag-alala sapagkat sabi ni Jesus, He that shall endure unto the end, hanggang sa katapusan. Ang second coming po ni Jesus ay darating na. Ito po ay magiging kita ng lahat ng tao sa mundo. Visible sa lahat. Ayan po ay nasa Matthew 24. Hindi ko na po babasahin ng isa-isa. Ito po ay napaka-ingay. Kaya po pag may nagsabi sa inyo na, si Jesus dumating na, nasa bulusan. Pumunta na tayo doon. Huwag po kayong maniniwala kasi po yun ay visible sa lahat ng tao at yun po ay maingay. Sabi nga pa, parang kulog at kidlat mula sa silangan hanggang sa dulo ng mundo, maririnig po yan ang lahat ng tao. Yan po ay yung mga tanda. Kaya tandaan niyo po yan mga kaibigan. Marami pong magpapanggap na Jesus, lalo na sa panahon natin ito. Alam po kung marami nang nagpanggap. Ayun po ay nasa Thessalonica. Sabi nila, it will be a total surprise. Sabi niya, walang sino man ang may alam kung ano ang date ng pagdating ng Panginoong Jesus. Kapag may nagsabi sa inyo ng year, kahit year, darating na si Jesus sa 2023, sigurado pong hindi yan galing sa Diyos. Kasi po, sabi sa 1 Thessalonians at 2 Peter at Matthew 24:36, sabi ni Jesus mismo, walang nakakaalam kundi ang Ama lamang. Kahit mga anghel, hindi po nila alam kung kailan ang pagdating ni Jesus. Mamamatay ang mga masasama. The wicked shall perish. Sabi na sa Matthew 24:37. At ang isa po sa pinaka-exciting na mangyayari pagdating ni Jesus,
kayo po na mananampalataya kay Jesus, nakita niyo na po ba yung, yung mga superheroes na umaangat sa lupa? Magiging ganun din kayo. Aangat ang mga paa niyo sa lupa at imimit niyo ang Panginoong Jesus sa langit. Diyan po, nandiyan si Jesus sa langit habang bumabalik siya. Ang gagawin ni Jesus, tatawagin niya lahat ng mga banal sa buong lupa at lahat-lahat po tayo ay aakyat pagtungo sa Kanya. Kumbaga, sinusundo po tayo ng ating groom. Sinusundo tayo ng ating hari papunta sa langit na bayan. Ano nga yung capital ng langit? Jerusalem. Very good. Okay, at number 6, there will be a resurrection. So, paano naman yung mga namatay na mabubuting tao na nagtiwala sa Panginoon Diyos, binigyan nila kanilang buhay? Aba, may pag-asa po sila. Kung sila ay namatay before second coming, sila po ay mabubuhay na magmuli. Yun po yung inaasam-asam po, mga kapatid. Marami na po tayong mga kaibigan, kapatid, na binigay po nila ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus. Meron po silang pag-asa sa pagkabuhay na muli. The saints will meet Jesus above the earth. So gusto ko lang pong i-emphasize para wala pong makapaglinlang sa bawat isa sa atin na nandito na si Jesus o magkakaroon ng maraming milagro. Pumunta tayo sa gagaling ang ating mga sakit. Yan po isa sa pinakamagandang, pinakamatinik na trick na ginagawa po ni Satanas at ang kanyang mga anghel upang makuha ang simpatya ng maraming mga tao, ang pagpapagaling. Okay, tandaan niyo po yan. Kapag ang isang tao ay nagkiklaim na magagamot niya ng kahit anong sakit niyo at alam niyo ang ginagawa niya ay hindi nasa Biblia, kayo po ay ma-warn. Dapat po lagi po niyong matalas ang inyong pag-iisip at malaman niyo na ito ba ay sa Panginoon o hindi sa Panginoon. Okay. Ano ba ang sinasabi ng Biblia sa pagsisimula ng paghuhukom? Okay? May judgment. Okay? Ang paghuhukom, may judgment. Kasi nga sabi ni Jesus, pagdating niya, dala niya ang kanyang mga reward o gantimpala. Paano niya madadala ang kanyang gantimpala kung hindi niya na hukuman o na-judge ang mga tao before that? So napakahalaga po ng dapat may paghuhukom muna bago dumating ang second coming ni Jesus. So, sa Acts o sa mga gawa, 17:30-31, sabi dito, ang mga panahon ng kahangalan, so mga ignorance, ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao na kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. So, mayroon po palang judgment day na simula ng paghuhukom. Unang ihuhukuman ang mga namatay at ang last na huhukuman ay ang mga buhay. So, kung darating po si Jesus dito, tayo pa yung mga buhay pa. Tayo po yung last na hukuman kasi hindi pa tapos yung buhay natin. Okay? So maaaring binigay ko nga ang buhay ko kay Jesus. Pero pagdating ni Jesus, inalis ko naman yung aking pananampalataya. Ginawa ko lahat ng kamuntuhan sa buhay. So, ang pinakamahalaga po yung last part ng inyong buhay, kung ano ang relasyon niyo sa Diyos. So, ano ang sinasabi ng Biblia sa pagsisimula ng paghuhukom? So, punta tayo sa Biblia. Ecclesiastes 3:17, sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, good and evil. Okay? Sapagkat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. So nagtakda na ang Panginoon ng paghuhukom, nagsimula na po yan. Okay? Naghuhukom na po ang ating Panginoong Jesus ngayong mga araw na ito. At marami po pong study dyan about certain dates and certain years, pero yun po ay pwede na natin pag-aralan sa mga susunod. Ano ang sinasabi ng Biblia sa paghatol na darating? Okay? Revelation o Apocalypse 14:1-7. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid. So nagka-vision po, vision si Apostol Juan.
na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahayag sa mga naninirahan sa lupa. Ayon, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Ito ang mahalaga. Sinabi niya na sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. Dumating na. Ibig sabihin, dumating na. Hindi yan future. Dumating na. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Okay? So may paghuhukom. Ano ang sinasabi ng propeta Daniel sa investigasyon? Okay? May investigasyon. Bago mo mahukuman ang isang tao, kailangan mo mag-investigate. Okay? May investigasyon. Sabi niya, habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo. Ito po yung Heavenly Father, matanda sa mga araw. Ang kanyang kasuotan ay kasing puti ng niebe. Ano ba niebe? Yellow. Yellow. Maputi. Maputing-maputi. At ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. At ang kanyang trono ay naglalagablab na apoy. Sobrang ganda po ng vision, ano? At ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy. Wow. May dumaloy na isang ilog ng apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman, may hukuman, ay humanda para sa paghuhukom. At ang mga aklat ay nabuksan. Uy, may mga aklat. Siyempre, nag-i-investigate ka. Saan mo isusulat yung mga investigasyon mo? Sa mga aklat. May record. Lahat po ng inyong ginagawa at akong ginagawa ngayong araw na ito, mga nakaraang araw, nakaraang taon, at sa in the future, lahat po yan ay nasusulat sa mga aklat. Okay? Titingnan po natin yung mga aklat na yan. Kaya wala po tayong maitatago sa ating Panginoon Diyos. Anong mga aklat ang bubuksan sa investigasyon? Tingnan natin yung 3 aklat na nasa langit ngayon. Imagine niyo kung gaano kalaki yung aklat na yan. Kung may 8 bilyong tao ngayon, at mga nakaraan pa, ilang bilyon pa silang nakaraan? Bilyon-bilyong pangalan ang nakasulat sa mga aklat na yan. So ang pangalan po nyo at ang pangalan po ay nakasulat sa aklat. Unang aklat, nabubuksan. Nandiyan po yan sa Revelation, Apocalypse 21-27. At hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Kaya nga pinag-aralan natin kanina yung mga karumal-dumal at marumi. Okay? Kaya mahalaga po yun. O ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan. Kaya mga bata, huwag kayong magsisinungaling, okay? Medyo serious ang threat ng dishonesty. Kundi sila lamang na nakasulat sa, anong aklat? Aklat ng buhay o Book of Life ng Cordero. Ang Cordero ay Jesus. Revelation 3:5. Ang magtatagumpay ay bibihisang gayon na mabubuting damit at hindi ko kailanman papawin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Okay. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ibig sabihin po ba? Ibig sabihin po pala, kapag ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, sigurado na po ang inyong kaligtasan. Once na kayo po ay lumubog sa tubig, once na ibinigay nyo ang inyong buhay sa Panginoong Jesus, ang inyong pong pangalan ay mag-a-appear sa aklat ng buhay. Ganun po kahalaga ang bautismo, mga kaibigan at aking mga kapatid. So, yan po ang unang aklat. Pero syempre po, kailangan ko pong emphasize na may mga tao po na hindi na kaya magpabaptize. Nailala ko po yung nakapako sa krus kasama ni Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon pero wala na siyang chance para bumaba sa krus at magpabautismo. May mga exceptions naman po, of course. Alam po naman natin ang Panginoong Diyos ay matuwid at nalalaman niyo po ang ating pong mga circumstance. May pangalawang aklat. Ilang aklat ang sinabi ko? 3. Ano yung unang aklat? Aklat ng buhay. Ang pangalawang aklat ay titingnan natin ngayon. Malakay o Malakias. Ito yung huling aklat ng Old Testament. Na magkagay nag-usap sila mga natatakot sa Panginoon, binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan at ang isang aklat ng alaala. Book of Remembrance.
Yung isa ay Book of Life, ngayon ay Book of Remembrance. Anong nakasulat sa Book of Remembrance? Aklat ng alaala. Isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at naghahalaga sa kanyang pangalan. So, dito naman po sa aklat na ito, nakasulat ang inyong pangalan at lahat ng inyong ginagawa. So, wala pong lihim sa ating Panginoon Diyos. So, maaaring kung sinabi natin na, ay, hindi naman ako nakita ng aking asawa, ng aking anak, hindi naman ako nakita ng aking tatay, ng aking nanay, na alam ko yung tamang gawin pero hindi ko ginawa. Ako lang ang nakakalam ko. Secret ito para sa akin. Ayun po ay secret sa atin, pero sa langit na bayan, sa mga anghel na tumitingin po sa atin, wala pong sekreto. Okay? Ayan kaya po may Book of Remembrance. Nehemiah 13:14. Nehemias. Alalahanin mo ako o aking Diyos tungkol dito at huwag mo pawiin ang aking mabubuting gawa. So lahat ng gawa mo na mabubuti rin ay nasa Book of Remembrance na aking ginawa para sa bahay ng aking Diyos at para sa kanyang paglilingkod. So, dalawang aklat. May pangatlo pa. Anong aklat ang bubuksan sa investigasyon? Pangatlong aklat. Ano kaya ito? Isaiah 65:6-7. Narito nasusulat. Okay, nasusulat sa harap ko, hindi ako tatahimik kundi ako'y gaganti o ako'y gaganti sa kanilang sinapupunan ang inyong sariling mga kasamaan. Okay, so ito yung aklat na ayaw mong masulat ang iyong pangalan. At ang mga sama-samang kasamaan ng inyong mga magulang, sabi ng Panginoon, sapagkat nagsulong sila ng insenso sa mga bundok, inalipusta nila ako sa mga burol, susukatin ko sa kanilang kandungan ang kabayaran ng kanilang ginawa ng una. Ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos din ay justice. Alam niya kung sino ang mga tao na tapat sa Kanya at ang sino mga tao na nanlilibak sa Panginoon, lalo na sa Kanyang mga salita. Yan po, ang kanilang mga gawain ay nasusulat din sa aklat ng record ng kasamaan. Okay? Ang kasalanan, so Book of Sins. Anong unang book? Book of Life. Ano pangalawang book? Book of Remembrance. Ano pangatlong book? Book of Sins. Record of Sins. Ang kasalanan ng Huda ay sinulat ng panulat na bakal sa pamamagitan ng pang-ukit na diamante. Inukit ito sa kanilang mga puso at sa mga sungay ng kanilang mga dambana. Okay, so yun po yung so naghuhukom sa langit ngayong panahong ito. Ngayong araw na ito, nagsimula ng paghuhukom. Imagine niyo po yung tatlong aklat na yun na nakabukas lahat. At ang pangalan ng mga tao na nandito ngayon ay nire-review po ng ating Panginoong Hesus kung sino ang karapat-dapat na magmamana ng buhay na walang hanggan. Iwi-weigh po lahat ng Panginoon yan. Okay? Kaya napakahalaga po. Sino ba ang hukom o judge? Dahil may paghuhukom, syempre may hukom. Di ba? So kailangan yan. Sino yon? John 5:22. Ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao. So hindi pala God the Father. Di ba? God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tatlo. Three persons in one God. Kundi ipinagkaloob niya sa anak ng buong paghatol. Ibig sabihin, sino bang anak ng Diyos? Si Jesus. Ibig sabihin pala, ang judge ay si Jesus. So napaka-inam po na talagang ibibigay natin ang ating buhay kay Hesus Kristo lamang. Okay? 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Okay? Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa. Ano ba ang ginagawa mo ngayon, mga kapatid? Mga minamahal? Kabayaran sa mga ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So kung may hukom, mayroong attorney. Okay? Dapat may lawyer. Okay? May abogado. Sino sa tingin niyo ang abogado, mga bata? Ibig sabihin, ang hukom si Jesus, ang abogado si Jesus din. Ibig sabihin pala, wala kang talo. Kapag ikay sumampalataya kay Jesus, siya yung hukom, siya ang abogado mo, wala kang talo sa kaso. Ganun po kahalaga ang pananampalataya kay Jesus. Tingnan natin, 1 John 2:1.
Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkakasala, tayo ay may tagapagtanggol, abogado, sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Kaya po, ang atin pong ipinako sa krus, maaaring hindi po tayo nandun, maaaring tayo po ay 2,000 years later, pero isa po tayo sa dahilan kung bakit napako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, kasi para po sa inyong kasalanan at sa akin. Imagine niyo po, ang napakong si Jesus, siya ang maghuhukom sa atin, at siya rin ang inyong tagapagtanggol kung ibibigay niyo ang inyong buhay sa Kanya. So walang talo, di po ba? Pero merong prosecutor. Sino yung mag-aakusa sa inyo? Sino sa tingin nyo ang mag-aakusa? Na itong si JM. Jesus, walang karapatan si JM na pumasok sa langit. Wala siyang karapatan na maligtas. Sino kaya ang magsasabi ng ganon? Sino sa tingin nyo? Sino ba ang accuser? Sino ba ang nag-a-accuse ng tao? Sino ang kaaway ni Jesus? Si Satan. Si Satan ang inyong kaaway at aking kaaway, pero gusto niyang hindi tayo maligtas, di ba? Gagawin niya ang lahat na makakaya niya para hindi kayo mabautismohan, para hindi niyo ibigay ang inyong buong buhay sa Kanya. Gagawin niya ang lahat upang ang inyong pangalan at ang aking pangalan ay mapawi sa Book of Life. So kaya po, habang buhay pa tayo, habang may pagkakataon pa tayo, i-make sure niya, ensure nyo na ang pangalan nyo ay nasa aklat ng buhay. Sabi sa Apocalypse 12:9-10, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas. Ano ba yung hayop na ginamit ni Satanas sa Garden of Eden? Ahas. Halas. So matandang ahas, si Satan yun. At tinatawag na Diablo at Satanas ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Bakit madaming mga horror stories ng mga ghosts, ng mga maligno, ng mga multo? Bakit? Sino sa tingin niyo yung mga yan? Yun, no? Sila yung mga itinapong anghel kasama si Satanas. Kaya huwag po kayo magtataka na may makakakita kayo ng mga apparition, mga white lady, at mga kung ano-ano pa mga tikbalang. Yan po ay ginagawa ng mga anghel ni Satanas upang takutin ang bawat isa sa inyo at para lalo silang mag-isip na may Diyos ba talaga? Or mananangan na lang ako sa kawikaan ng mga tao at hindi ako mananangan sa Diyos. Yan po mga yan ay diversion para masira ang inyong pag-iisip at ma-divert ang inyong attention kay Jesus. Kasi nga ayaw ni Satanas ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng ibang paningin. Gagawin niyan lahat. Gagawin ng mga anghel na kasama ni Satanas upang kayo takutin, lalo na kayong mga bata. Okay? Pag may nagpakita sa inyo, at pag may nakita kayo mga ganyang mga bagay, ang gagawin nyo lamang ay sa pangalan ni Jesucristo, lumayo ka sa akin. Yun lamang po ang panalangin dyan. At makikita nyo na yan ay tatakbo at lalaya sa inyong harapan. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, din po, the accused, sino ba ang nasasakdal? Tayo. Ako nasasakdal ako. Kayo nasasakdal. Okay? So sabi sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat, wala pong exception, pari, pastor, imam, lahat. Hindi po yan tipong, napakabanal naman yan, no? Kasi alam niyo yung Bible from Genesis to Revelation, siguradong ligtas na yan. Naku po, hindi po ganun. Hindi seguridad ang pagkakaalam ng mga verse sa Bible o pagtuturo ng ganito sa inyong kaligtasan. Wala pong kinalaman yan. Okay? Tayo po lahat ay nasasakdal. Okay? At kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran ng mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Romans o Roma 14:10. At ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? Okay? O ikaw naman, bakit inihahamak mo iyong kapatid sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos? Bawat isa po sa atin. Na-imagine nyo ba ang inyong sarili? Libo-libong anghel ang nakapaligid
At nandun pa sa gitna, nandun si Jesus at kayo ay sinasakdal. Ang nasasakdal ay gumawa ng mga ganito. Tingnan ang mga records ng kanyang buhay. Yun po ang mangyayari lalo na sa paghuhukom. Okay, ano ang dapat hatulan? Okay, ito, mahalaga to. Ecclesiastes 12:14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa. Ibig sabihin pala, kaya pala may 10 utos din na binigay sa atin, hindi lang para tayo protektahan, yan din pala yung magiging standard kung paano tayo huhukuman. So, ganun po kahalaga ang 10 utos. Bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Matthew 12:36-37. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. So magiging maingat po tayo sa ating pagsasalita. Okay? Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay pawawalang sala ka, sa pamamagitan ng iyong salita, ay mahahatulan ka. Hindi lang po sa gawa, kundi sa salita. Sa ating pong iniisip, tayo po ay doon hahatulan. Imagine nyo po, naiisip nyo pa lang, alam na ng Panginoon. Kaya pag minsan, pag nakakaisip ako ng dapat kong iniisipin, Panginoon, tulungan nyo naman po ako. Hindi ko po kaya ito ng aking sarili. Okay? Romans 14:12. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Wala pong palakasan. Okay? Wala pong, hindi ka pwedeng kumuha ng, anong po tawag doon? Kapalit nyo. Yun, proxy. Yan. Ito na lang pong inyong husgahan kasi po lagi pong ma-attend yun ng church. O ayun po naman ay magaling talaga sa pagkanta o ganitong servisyo. Siya na lang po, hindi po ganun no? Bawat isa po sa atin ay haharap sa kanyang pagdating, sa paghukom. Paano tayo makakaligtas sa paghatol? Ito na po yung, pupunta na po tayo sa pinakamahalagang part, okay? Paano tayo makakaligtas sa paghatol? Kapag nakita nyo sa tuwing undas at nakakakita kayong nagpapapako sa krus, o pinapahirapan nila kanilang sarili, pinapadugo ang kanilang mga likod, sa tingin niyo po ba ay nalulugod ang Diyos sa ganyang gawain? Sa tingin niyo po ba ay masasaktan ko ang aking sarili at sasabihin ko sa Diyos, Lord, tingnan niyo po, sinasaktan ko ang aking sarili para sa inyo? Wala po sa Biblia ni isang tudlo na nagsabi na saktan mo yung sarili para sumaya ang Panginoon Diyos. Hindi po. Bakit sasaya ang Panginoon Diyos kung ibibigay mo yung puso at susundin mo ang kanyang mga utos? Yun po lang ang kanyang requirement. Isaiah 64:6. Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan o maraming basahan. So, kapag ang ginawa niyo naman po pala, on the other hand, ay okay na ako kasi wala akong ibang Diyos wala akong ibang Diyos sa pinagsisilbihan, hindi ako nagbabow down sa mga image, sa mga inukit, hindi ko sinasabi ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan. Pumupunta ako sa iglesia ng Sabado, yes, okay na ako. Mahal ko ang aking mga magulang, hindi ako nagnanakaw, hindi ako pumapatay, hindi ako nangangalinyan, hindi ako nagsisunungaling, at hindi ako nag-iibot. Ligtas na ako. Sa tingin niyo po ba yun ang standard ng kaligtasan? Yun lang po ay resulta ng pag-ibig nyo sa Diyos. Hindi po yan ang makakapagligtas sa inyo. Kagaya po ng paulit-ulit po nating sinasabi, ang makakapagligtas lamang po sa inyo ay ang tanggapin po si Jesus sa inyong buong puso ng inyong pananampalataya. Lahat po ng pagsunod sa utos ay resulta lamang ng inyong pag-ibig sa Diyos. So napakahalaga pong malaman nyo yung sequence. Kasi marami po nag-iisip na kapag pumunta ako sa Sabat o ganito ang ginawa ko, ganito ang ginawa ko, maliligtas ako. Hindi po. It's the other way around. Okay? Juan 1:9. Ito po yung pinaka-conclusion kung paano kayo maliligtas. 1 Juan 1:9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, paano? Through baptism, di ba? At araw-araw po yan. Pagkatapos po ng baptism, araw-araw pinapahayag mo pa rin sa Panginoon ang iyong kasalanan. Kasi araw-araw yan Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin
sa lahat ng mga kalikuan. Ang makakapunta lamang po sa langit na bayan ay yung mga nilinis ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Mateo 10:32-33, kaya't ang bawat kumilala sa akin, sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin, sa harapan ng mga tao, ay pagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Alam niyo po, nung bata-bata pa po ako, nahihiya po akong tawagin Kristiyano. Kasi kasi lahat po ng aking mga kaibigan ay kung ano pong ginagawa sa sanlibutan. So kapag sinabi kong ako'y Kristiyano, ay medyo wag na lang, medyo excuse na lang muna ako. Hindi po. Sabi dito, kung ako'y ikakaila mo, halimbawa pagkain, ay nakalaman nila na hindi ako makain ng certain na mga pagkain. Ano ka ba? Ano bang may religion ka ba? May pagminsan ko nahihiya po ako noon. Kasi sabi ko, baka pag-usapan ng religion. Ayaw akong pag-usapan ng religion. Gusto ko tahimik lamang. Ang sino mang magkaila sa akin. Okay? Sa harapan ng mga tao, ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, maging proud kayo na kayo ay anak ng Diyos. Okay? Maging proud kayo kasi ang pinagsisilbihan nyo ay ang lumalang ng langit at lupa at ang dagat. Revelation 22:12-14. Ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Darating ang Panginoong Hesus at dala niya ang kanyang gantimpala. Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapapalad na naghuhugas ng kanilang mga damit. Ang bautismo po ay isang simbolo ng paghuhugas ng inyong mga damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makakapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Gusto nyo bang manalo sa kaso? Sino gustong manalo sa kaso? Kasi may paghuhukom, di ba? Sino pong gustong manalo? Ako po gusto kong manalo. Gusto ko pong makapasok sa langit na bayan. Gusto ko po yan. Juan 3:5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y panganak ng tubig at espiritu. Kaya po mga kapatid ko, ako po ay hinahamon ko kayo na magdesisyon kayo ngayong araw na to na ipanganak ng tubig at ng espiritu. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Kailangan muna tayong ipanganak sa tubig at espiritu. Napakahalaga po. Ano nga, ito review na lang to. Na-cover natin ito nung isang gabi, pero re-reviewin ko lang. Ano bang hakbang sa bautismo? Tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas sa Panginoon. Tanggapin mo muna si Jesus. Yan ang number one. Number one. Unawain ang mga turo ni Jesus. Sa loob na po ng 10 gabi, marami na po kayong na-cover na makatotohanan at patuloy po yung pag-aaral. Kagaya po na sinasabi ko. Kagaya po nga po na sinabi ni Brother Ronel, yung pong eunuch at yung pong guard, prison guard, hindi po sila nag-aral ng 10 gabi upang magpabautismo. On the spot po, nang tinanggap nila ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay, nagsabi sila nila, gusto kong magpabautismo. At yun po ay sapat na. Ipahayag ang lahat ng mga kasalanan at magsisi. Kasi po nga, ang ano pong symbolism ng bautismo, yun po ay pagkamatay kay Kristo Jesus at pag kayo bumangon sa tubig, yun ay ang resurrection ni Jesus. Ganun po kahalaga ang bautismo. At yun din po ay symbolism nun ay hinuhugasan mo, ibinabang mo lahat ng iyong kasalanan at babangon ka na may bagong buhay. Yun po yung maganda ron. Mateo 3:15. Hayaan mo mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. Kung si Jesus na hindi kailangan magpabautismo ay nagpabautismo, sino pa po ba tayo? Upang hindi sundin ang kanyang ehemplo. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. At ano sabi ni Jesus? Bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama niyong palagi. Yun po maganda doon. Yun yung comfort doon. Kapag binautismohan tayo, tayo ba ay magsasarili nyo? Hindi. Kasama nyo na ang Panginoong Hesus mula sa panahon ito hanggang sa katapusan ng panahon. Gawa 22:16, sabi ng Atala ay, at ngayon, ano pang hinihintay mo?
tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. At ang eunuch ay nagpabautismo sa Gawa 8:36. Tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismohan? At sinabi ni Felipe, kung mananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Yun lang pala ang dapat mong gawin ngayon. Magsisi ka at manampalataya ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, ito lang po yung sasabihin nyo kapag nilulubog na kayo sa tubig. Ito po ang sabihin nyo sa inyong sarili. Sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At yun po ay sapat na sa ating Panginoon. Mga kapatid ko, ang paghuhukom po ay darating sa bawat isa sa atin. Wala pong proxy, walang makakaligtas sa paghuhukom. At darating po ang panahon na magkakaroon po ng close of probation o pagsara ng pinto ng awa. Ang ating pong kamatayan ay isang close of probation. Pag tayo po ay namatay, wala na po tayo magagawa. Kung ano pong record ng ating buhay, doon tayo huhukuman ng Jesus. Pero kung tayo tinanggap po natin siya, alam niyo po ang mangyayari? Bukod sa hukom, siya po ay ating magiging tagapagtanggol. Pero kung hindi natin tinanggap siya, wala po tayong abogado. Wala tayong tagapagtanggol. Kung hindi natin siya tinanggap ng ating buong puso, lalo na sa bautismo, wala tayong attorney. So sa talo ang ating kaso, magaling ang ating accuser. Si Satan ay nabubuhay ng libo-libong taon, kaya alam niya kung paano ang pinakamagandang accusation na makukuha niya laban sa inyo at laban sa akin. So kailangan po, kung magaling po ang accuser, kailangan natin na magaling na abogado o tagapagtanggol. At yun po ay makakamtan nyo kapag ibinigay nyo po ang inyong buhay, lalo na starting with baptism. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan. Mga kapatid ko, akin pong ini-invite ang bawat isa sa inyo na sagutin ang itong challenge na ito. Ikaw ba ay handa nang tanggapin ang Panginoong Yesus ng inyong buong puso at buhay? Iniimbitahan ko po kayong tumayo at ipapanalangin po namin kayo. Handa niyo bang tanggapin si Jesucristo sa inyong buhay ngayong araw na ito? Sino po ang tatayo at tumayo po tayo at ipapanalangin po natin ang bawat isa sa inyo. Tumayo po kayo kung inyong tinatanggap si Jesus sa inyong buong buhay at sasabihin nyo na, ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Ngayon po, sa inyong pong pagtayo, akin po kayong ipapanalangin ng special bago ko po tapusin itong slides na to. Kayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay mananalangin. Okay? Amang Banal, salamat po sa inyong dakilang pag-asa na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, narito po ang inyong mga anak na nakatayo sa inyong harapan. Panginoon, kilusin niyo po ang kanilang puso at isipan. Ibinibigay po nila ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon, lalo na sa pamamaraan din ng bautismo. Kami po ay gagawin ang lahat ng bagay upang ang mga mahalagang kaluluwa na ito ay maging handa, lalo na sa langit na bayan. Panginoon, kailangan po namin ng mabuting tagapagtanggol. Kailangan po namin si Jesus sa aming buhay. At naway inyo pong samahan ang mga magulang at mga kabataan ito na sa kanila pong pagdesisyon, sa napakahalagang desisyon ng kanilang buhay, ay kanila pong magkaroon sila ng bagong pag-asa. At itong bagong pag-asa nito ay magiging simula ng kanilang paglalakbay kasama ninyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin at salamat po sa inyong pag-ibig na walang hanggan sa amin. Ito po ay aming samot hiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagtayo. Kayo po ay umupumulit. Pastor Ronel, akin lang pong babasahin itong last na promise na to. Sabi dito ay hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyagas sa inyo na hindi niyong ibig na sino man ay mapahamak. Ang Panginoon po kasi hindi niya gusto na bawat isa po sa atin ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi.
Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. Hindi po natin alam kung anong araw yon o oras. At ang kalangitan ay maglalaho, kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Narito po ang open arms ni Jesus Christ. Salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw na ito. Si Pastor Greg po ay darating na, siguro yung mga 15 minutes. Andito po siya. At sa mga nag-decision po na ibigay niyo po ang inyong buhay sa bautismo, pwede po natin gawin yan ngayong hapon. Kung ayan po ay inyong mimitiin na gusto niyo na pong ibigay ang inyong buhay at magpasimula ng bagong pag-asa sa Panginoon Diyos. So ngayon po ay bibigay ko kay Pastor Ronel ang ating pong pagkakataon at salamat po muli sa inyong pagdalo at sa inyong pong pagbibigay ng tenga sa ating pong pag-aaral ngayong araw nito. Purihin po ang Panginoon at pagpalain kayong lahat, ating pong mga members sa gubat at ating pong mga mahal na bisita. Alam niyo po mga kapatid, once na umatid kayo sa church na to, may instant family kayo. Kahit saan po kayo pumunta sa mundo, maghanap lang po kayo ng Seventh-day Adventist Church at may instant family kayo. Hindi po kayo nag-iisa. Kung kayo po ay may pangangailangan na prayers at gagawin po lahat ng ating church kung paano po matutulungan ang bawat isa sa atin. Ganun po ang pamilya, nagtutulungan po tayo. Kaya po, napaka-privilege po ng ako bilang isang Seventh-day Adventist na kahit saan pong dako ng mundo ako mapunta, mayroon po akong tinutulong na pamilya. So, salamat po ulit mga kapatid ko at salamat po sa inyong pagbibigay ng pagkakataon sa atin. Purihin po ang Panginoon. I serves as closing song. Isip-isip na ba ang buhay mo? Bakit ka nilagay sa mundo ito? Saan ka nang galing? Kung saan natutunguhan? May dahilan, bakit di mo to alam? Ano kaya ang gagawin? Ipagpapatuloy ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili mo sa kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo'y tutuloy. Sapagkat di mo atin kung anong dalagang bukas para sa'yo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay ko. Buhay natin ang pansamantala. Isang saglit, ika'y buhay tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili mo sa kaluluwa. Huwag mong maghintay pa, ngayon mo'y tutuwin.
Ini-invite ko po kayong tumayo at tayo po'y mananalaya sa ating pagpapatuloy. Salamat Amang Banal sa napakaganda pong mensahe ng awitin. At kami po ay nagpapasalamat din at binigyan niyo po ulit kami ng chance na magkakasama bago po ako bumalik sa ating pong tahanan overseas. Salamat po Panginoon sa mga kaluluwa, sa mga mahal niyo na mga anak na nandito ngayon, na nasa Gubat Church at na mga nasa tabi, Panginoon, naway ang aking pong hiling at dalangin, Panginoon, handa po sila sa kanilang bagong buhay, ihanda po sila sa kanilang mga bagong paglalakbay, patuloy po silang samahan, Panginoon, sa kanilang buhay at sa kanilang mga desisyon na gagawin sa future na kanilang buhay at na kanilang pamilya. Panginoon Diyos, alam po namin na napakalapit na ng inyong pagdating. At kaya po, ihanda po ang bawat isa sa amin. At ngayon pong hapong ito, ngayong tanghaling ito, ang aking pong samot hiling, Panginoon, kung hindi po man kami magkita-kita muli dito sa lupang ito, kita po kami sa langit na bayan na inihahanda niyo po sa malapit na panahon. Salamat po sa pagdinig sa aking mga dalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen. Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us hold us through the end, till we see our Savior come again. Happy Sabbath po at eating time na po tayo. Thank you. Salamat din for your own